Ang answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30 dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, hindi siya pwede compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun impeachment. yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una, parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the BP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Sir, yung sagot na ibibigay, yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi eh. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila magpapaliwanag? What happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi nawala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances, hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP, katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw, pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yun. Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautusang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng 20th. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, Dalawa yung compliance na hinihiling ng impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, patuloy ng kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress? That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically,
technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung mariretain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na man ang magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon. Plenary action ang kinakailangan. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30. Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yon. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba nino? Agent. Principal agent. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yon nang walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. So dati may ginawa kang calendar, di ba? Hanggang October 9. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Bukoy, ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang yun siguro. Nympha. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang or yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa Hindi ko House. pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, Sir,
July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung weekly compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. On the 29, kunwari SP or 28 sila magbigay ng tugon sa inyo. Yung second Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutor? They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago may schedule yung trial. sorry. Ano muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yon, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yon. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh. Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence, with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so, Dun sa Hindi. dalawang kanina Not necessarily. so SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yun, assignment ng prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako ang Or- tatanungin, bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Hindi Pero na- basta may prosecutors na rin ha. Hindi, Yes, sir. Hindi May pwedeng prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or no, that will already be part of trial. May answer na yun. May answer na, may reply na yun. Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yun. Magot na ang VP eh. Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yun. so hindi kasama, sir, hindi kasama sa proseso yung titingnan nyo kung tinatanggap ninyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President? Kasi Hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President. Sagot niya yon at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin yun. So there must be a trial talaga. Walang puwang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss, kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo. Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yun. I mean, sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yon. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, ha? VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Trial na nga yun eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean, sir, sorry. Ang trial ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Ang trial kabilang yung mga pag-debate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. Sorry, reform ko, SP. So, ibig sabihin, pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may motion to dismiss na senador, and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule
asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan ito. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag may nag-motion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? Hindi, pagbobotohan. Pero sir, I'm sorry? Simple majority lang yun. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ang kailangan kapag pagbobotohan na to acquit or convict. but SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC. Reply ng PROSEC. Yung reply ng PROSEC, mare-resolve or matatakel po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Hindi ko maintindihan yung tanong. Matatakel po yun during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. So nawala. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, bago po yun. Bukas na siya. Constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ng tinatawag nating trial kapag nag-appear na yung mga parties. So kung ang pinagdidebatihan man nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, bahagi na ng paglilitis yun. Nandun pa, SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-reconvene. Kung wala pang PROSEC sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Pwede. Motu proprio. On our own. Yes, Milo. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer ad cautelam. Hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina hindi ko pa nababasa yung answer dahil ng isang araw pa lamang yon. Kabibigay lang sa akin kanina mahigit 200 pages kasi kasama yung annex Babasahin ko pa lang mamaya. I'm sorry? Kaya hindi ko pa nababasa. Kung meron man, the impeachment court will decide on that when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside for a later date. Pero automatic siya, sir, na you have to discuss it since may ganong request for dismissal. O kailangan may Someone has to bring it up. Binring up naman na sa answer So I presume her lawyers will do that. Hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung lawyer ko nung gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa kanila yun. Now that the parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the Vice President, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position. Yes. Sir, clarification lang po. Yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based on the answer ad cautelam? Posible yon, pero ayokong pangunahan ang impeachment court. Yan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko mismo. Hindi ko pa kasi nababasa I think it's the same issue raised in the Supreme Court based on the one-year ban, one-year bar rule. So posible po, so kung pagbobotohan po, SP, simple majority lang, it can be dismissed by a simple Ulitin ko, majority. simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, 2/3 ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Hindi, kung manalo nga yung anumang motion is by simple majority. Kung pagbobotohan man yun, clearly, walang 2/3 if ever. Di ba? Math would dictate that outcome. Pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nanghingi lang ako ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy.